Nanawagan na ng tulong ang mga kaanak ng isang negosyante at mag-asawang katransaksyon niya na hindi pa rin mahanap matapos ang 2 buwan. Blanco pa rin ang pulisya sa motibo ng pagdukot. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Uwi na. Nag-uwi ka na. Naantay ka ng mga bata. Alamaan ka namin. Sana nakakakain sila, nakakatulog sila sa maayos. Sana okay sila. Nangungulila na kaya ganun na lang ang pagsusumamo ng may bahay ni Richard Cadiz. Ang negosyanteng mahigit 2 buwan nang nawawala. Blanco pa rin siya sa sinapit ng mister nung umalis noong July 6 para kitain ng mag-asawang Henry at Margie Pantuliana na nawawala rin. Tinatawagan ko po siya ng mga 12 ng tanghali. Kasi dapat uuwi na dapat siya noon. Kaso wala na po. Hindi ko po siya makontak that time. Maging ang pamilya Pantuliana, may pakiusap na rin. May nakuha na silang sasakyan, may nakuha silang relo, may nakuha silang cash. No, siguro pakawalan lang nila. Kahit hindi nila i-surrender, iwanan lang nila kung saan. Huwag lang nilang sigurong patayin. Wala pong duda na talagang totally abduction talaga yung ginawa sa kanila at talagang matinding pagkakaplano. Pero ang CIDG, hindi pa masabi sa ngayon kung may dumukot nga o may mga taong may hawak sa mga nawawalang negosyante. They are considered missing. Hindi natin sila mahagilap. Wala pong communication between the immediate family. Doon sa mga nakita natin, there was no forced abduction. Sa investigasyong lumabas, umabot sa mahigit 800,000 pesos ang transaction sa credit card ni Margie Pantuliana. Noong July 15 at 16, mga petsa matapos mawala ang 3. There are 12 transactions, no? And different places ito. From Parañaque, Quezon City to Marilao, Bulacan for 2 days. Hindi pa masabi ng CIDG sa ngayon kung ano ang motibo sa nangyari. Bagaman, sinisilip ang anggulong may kinalaman sa negosyo. May mga stem cell products sila. May dala silang mga relo na expensive. May usapan dito na makikipag-meet sila sa bibili. Maging ang mamahaling SUV ng mga biktima na huling nakita sa Cavite noong July 7 ay hindi pa rin natutuntun. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pananatili ng Amerika sa Indo-Pacific sa gitna ng mga banta sa seguridad sa rehiyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa harap ng mga security experts at miyembro ng Diplomatic Corps, iginiti Pangulong Bongbong Marcos na nasa Indo-Pacific region lang ang banta sa seguridad nito. We in the Philippines can say this with certainty because we face the threat every single day. Our government vessels and fisherfolk continue to be harassed in our own waters, and we remain on the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the South China Sea. Hindi man pinangalanan at kahit marami ang bansang may mga inaakong teritoryo sa South China Sea. Sa China lang naman ang nakakatikim ng samot-saring pangaharas sa Pilipinas na patuloy nitong ipinoprotesta. At sa pagdindig na ito ng Pilipinas, binigyan din ng Pangulo ang halaga ng papel ng Amerika. It will be crucial to the free and open nature of our region that your vigor, inventiveness, and resilience, essential drivers of the great American nation, continue to play a leading role in nurturing a strong and peaceful Indo-Pacific. Sa kabila ng pagkilalaan niya ng Pilipinas sa halaga ng pakikipagrelasyon sa ibang bansa, may hindi anya dapat isang tabi. In all of these, respect for our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction has always been and will always be non-negotiable. Bilang isang matagal ng kaalyado ng Amerika, si Pangulong Marcos ang unang ASEAN leader na inimbitahang makipagpulong kay US President Donald Trump. Inaasahang dadalo rin sa Pilipinas si Trump sa susunod na taon sa ASEAN-US Summit na gaganapin sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Tuloy sa trabaho si Kapuso star Kylene Alcantara na work mode pa rin kahit birthday niya at galing sa world tour shows. At ngayong nalalapit na ang ending ng serye nilang Beauty Empire, si Kylene, ano kaya ang mamimiss sa set? Makichika kay Nelson Canlas. Fresh from Sparkle World Tour shows sa Calgary, Ottawa, North York at Toronto sa Canada, Kylene Alcantara is back to her regular grind.
At kahit birthday niya, work mode pa rin ang Kapuso star. Hindi po ako yung tipo na ganun tao. And imbes na gastos ko yung pera ko sa birthday celebration, sa kuryente na lang. At tubig, ganyan, sa bahay, sa pamilya, sa tuition, ganyan na lang ho. Pero I'm just so lucky that I have people who really loves me and appreciates me and takes care of me, na sila po talaga yung nagbibigay ng celebration na yun para sa akin. Actually, simpleng dinner lang po, okay na po ako. Ready to say goodbye na rin daw si Kylene sa kanyang role sa GMA Creation Studios at View Philippines collab na Beauty Empire. Tapos na ang kanilang taping sa serye pero mapapanood pa rin ito ng ilang linggo. Siyempre malungkot po, pero for sure I will miss Shari as a character. Pero ma-miss ko rin naman po, siyempre, yung samahan naming buong cast doon. Pero for sure, hindi naman doon magtatapos ang aming relationship, especially with Barbie and I. Tuloy-tuloy pa rin naman ang aming chikahan, chismisan. Without spoiling it, nagbigay ng hints si Kylene sa mas umiinit na ending ng serye. For sure, merong plot twist pa na gagawin si Shari na gugulo na naman sa buhay ni Nervine. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bago pa man mabuo ang bagong low-pressure area, binaha na naman ang ilang bahagi ng bansa dahil sa mga pag-ulan. Babala po ng Pag-asa, posibleng may mabuong iba pang sama ng panahon sa mga susunod na araw. Nakatutok si Rafi Tima. Mahirapan ang pagtawid ng ilang residente sa tulay sa Magpet, Cotabato. Rumagasa kasi ang tubig dahil sa pag-apaw ng ilog. Ang ilang magulang na sumundo sa paaralan, kinarga na lang ang kanilang anak at sinungang malakas na agos para makauwi. Grabe ang baha. Nagmistulang dagat naman ang ilang kalsada sa Tacurong City sa Sultan Kudarat, kasunod ng malakas na buhos ng ulan itong Lunes. Binahari ng ilang kalsada sa bayan ng Isulan. Ang ilang residente, tulong-tulong sa pagtanggal ng mga nakabara sa tulay, gaya ng mga sanga ng punong kahoy. May dumating din namang backhoe para mas mapadali ang paglinis. Lubog din sa baha ang bahagi ng public market. Ayon sa Pag-asa, easterlies at localized thunderstorms ang nagpaulan sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Low pressure area naman ang nagdulot ng maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw. Sa Rizal, kinansela ang face-to-face classes sa ilang bayan dahil sa masamang panahon. Nagsiuwian ang mga estudyante at nag-shift na sa modular distance learning para sa afternoon classes. Ayon sa Pag-asa, posibleng magpatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ito kasing mga nararanasan po natin ng mga low pressure areas, normal naman tuwing panahon ng tag-ulan actually dahil nasa early burn months pa tayo, September, panahon pa rin po yan ng tag-ulan or ng habagat season. May chance rin daw na may iba pang bagong LPA na mabuo sa mga susunod na araw. Simula po Friday hanggang early next week, ito po ay tatawid ng Philippine Sea and then possible na magkaroon ng approach po somewhere dito sa may Bicol Region and Eastern Visayas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagong low pressure area at iba pang weather system. Sa vicinity ng Polillo Island sa Quezon, huling namataan ng LPA. Ayon sa Pag-asa, dahil sa interaction nito sa lupa ay posibleng malusaw rin ito sa loob ng susunod na 24 oras. Pero patuloy ito magpapaulan ngayong gabi o madaling araw sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng easterlies at nananatili rin ang tsansa ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. Pagsapit ng hapon, mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Halos buong Visayas at Mindanao na rin ang makararanas ng maulang panahon sa hapon. Heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging alerto. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng mga kalat-kalat na ulan sa ilang lungsod bukas. Samantala, sa outlook ng Pag-asa, dalawang bagong sama ng panahon ang posibleng mabuo sa silangan ng bansa. Ang isa, mababa ang tsansang tumbukin ng Pilipinas habang posible namang pumasok sa par sa Biyernes. Ang isa pa, hindi inaalis ang Pag-asa ang posibilidad nitong maging bagyo habang lumalapit sa lupa. Pwede pang magbago ang forecast, kaya
Tutok lamang sa updates. Pagpapaliwanagin ng Commission on Elections si Senador Cheese Escudero at ang may-ari ng kumpanyang nag-donate ng 30 milyong piso sa kanyang kandidatura noong 2022. Nakatutok si Ian Cruz. Nakaamba na ayon sa COMELEC ang paghain ng show cause order kay Senador Cheese Escudero. Ito'y para pagpaliwanagin siya kaugnay sa campaign contribution sa kanya ng may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano noong eleksyon 2022. Nauna nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos si Lubiano sa kanyang kampanya noon. Kinumpirman na rin ito ni Lubiano. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una muna nilang sisilbihan ng show cause order si Lubiano at pagkatapos ito, si Escudero na ang kasunod. Basta matanggap namin yung sagot, regardless kung ano yung explanation, we will later on issue the show cause naman kay So former within this week Senator. din, sir, sa SPG? Depende sa kung baka hindi, depende kung kayo masasablit ni Lubiano yung Ay, oo nga pala. Thank you, sir. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una na nilang sinulatan ng DPWH para alamin kung kontraktor nga ba ng gobyerno ang kumpanya ni Lubiano. Lubiano, I think, will be released by tomorrow. Tomorrow na siya kasi naman, meron naman, although we need to confirm pa rin sa DPWH para naman mas ma-strengthen. But since we can use already the admission doon sa House, then gagamitin na. Ipapaliwanagin lang doon. So, Hindi, sir, ilang araw Senador, yung sir, nagbigay kailan pagka ibibigay? ganun, sir, pag bigyan namin show siya ng 5 days. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Lubiano. Sa isang pahayag, sabi naman ni Escudero, tatalima siya sa anumang maging utos ng COMELEC para mapatunayang hindi siya lumabag sa batas. Pinasasalamatan din niya ang COMELEC chairman sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mapatunayan ito. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng campaign contributions ang sinumang may kontrata sa gobyerno. As a part ng COMELEC, we will file criminal cases as to whether matatanggal or what. Una, nasa DILG yan, sa local. Number 2, nasa Office of the Ombudsman yan, kung ano yung kanilang gagawin. Number 3 naman, depende kung yan ay Congress, sa Senate at sa House, may paraan to remove a member of the Senate and the House. So nasa kanila pong jurisdiction yan. Sabi ni Garcia, may 52 contractors na nag-donate sa mga kandidato ang inimbestigahan ng komisyon. Meron kasi mga contractors, may 4 na contractors nagbigay sa isang kandidato ng halimbawa. So 7 national candidates, meaning senators and district congressmen, tapos 15 political parties and party list. Tapos merong 2 vice governors at 2 governors. Naniniwala naman si Senate President Tito Soto na mahalagang magpaliwanag ang mga kandidato sa COMELEC. Kasi nga may mga kabawalan eh. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa let's say corporations or personalities who are having transactions with government. Bawal yun eh. Ngayon lang kumakain kaming mga government officials sa isang restaurant eh. Tapos merong magpipresenta na ibabayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaction sa gobyerno, bawal yun eh. At hindi lang siya ang bawal, pati ako natatanggap ay bawal. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, inabot na ng ilang buwan pero hindi pa rin nakakatid sa huling hantungan ang isang ginang na namayapa noong pang-Enero. Dahil ng kanyang mister, hindi pinayagan ng ospital na mailabas ang labi ng misis dahil sa mahigit 1 milyong pisong utang. Nagpatulong na siya sa inyong Kapuso Action Man. Mahigit 1.2 million pesos pa ang outstanding bill ng Mrs. ni Ted sa isang ospital sa Biñan, Laguna. Makaraang masawi sa sakit na lupus noong 16 ng Enero. Sa lagay na yan, naibaba na ni Ted ang bill na unang pumalo raw sa 1.8 million pesos. Pinasikaso ko nga po sa mga guaranteed letter sa mga gobyerno. Nabawasan ko po ng 650. Pero mga kapuso, mula ng masawi, magwawalong buwan nang hindi na ilalabas ng ospital ang labi. Ginagawa ko po lahat para makapagpahinga lang po siya ng maayos. Kasi
kahit ako, mabigat na po yung pakiramdam ko talaga kasi hindi na po nawawala sa isip ko. Naapektuhan na rin po yung buhay namin. Gusto ko lang po yung makapagpahinga na po sila maayos. Nagsusumamo si Ted dahil aminado siyang hindi niya kayang mabayaran ang utang sa ospital. Nagta-tricycle lang po ako. Wala pong pinansyal talaga eh. Kulang na kulang po talaga. At dahil nga po sa problema ng labi na hindi mailabas sa ospital, dumulog ang inyong kapuso action man sa Department of Health na nakipag-ugnayan naman sa ospital. Ayon sa ahensya, ang hindi pag-release ng labi ng pasyente sa pamilya ay may tuturing na paglabag sa Republic Act No. 4226 o Hospital Licensure Act at Republic Act No. 9439 o Anti-Hospital Detention Law. Ipinag-utos ng DOH sa ospital na payagang mailabas ang labi sa pamamagitan ng promissory note. Sumangguni rin tayo sa isang volunteer lawyer kung ano ang gagawin sa mga ganitong sitwasyon. Sa sitwasyong ito, hindi dahilan na hindi porket hindi nakapagbayad yung pasyenteng namatay o yung kamag-anak ng pasyenteng namatay ay i-detain na ng ospital yung cadaver ng pasyenteng yon. So they can be sanctioned with fine or imprisonment or both at the discretion of the court. Yung mga death certificate or other documents na gagamitin for other purposes other than yung interment ng tao, yun pwedeng i-withhold ng ospital yun until makapag-sign ng promissory note. Ayon sa payag ng ospital, tiniyak nilang susunod sa alituntunin ng DOH. Nakipag-ugnayan na sila sa ahensya upang linawin ang issue ng umanay detention sa labi bunsod ng hindi pa nababayarang hospital bill. Lumabas sa kanilang record na wala pang napipirmahang promissory note para mailabas ang nasabing pasyente. Handa silang makipagtulungan sa nagluluksang pamilya. Sa ngayon ay nailabas na ang labi at naipalibing na ito ng pamilya. Magpapasalamat po ng sobrang pasalamat po. Tatanungin ko po malaking utang na loob po sa inyo. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa iyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.